dealing with disillusionment in faith. Ano ba yung disillusionment na yan? Ano? Pag-usapan natin. Anyway, ang atin pong susing talata ay Isaiah 55, 8 to 9. Ang sabi po, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Wow, mga kapatid, kung titingnan natin, ang talatang ito ay nagsasabi sa atin, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay hindi po natin pwedeng ipasok sa ating mga box. Ano ibig sabihin? We cannot control God. No? Hindi po natin pwedeng i-evaluate natin ang Panginoon, tungkol sa kanyang kabutihan, base sa atin pong mga sariling pag-iisip, mga kapatid. No? Kasi ang katotohanan po niyan, ang sabi ng Panginoon, for my thoughts ay higher than your thoughts, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga po, hindi rin po natin pwedeng sukatin ang Panginoon sa sarili natin pong mga pamamaraan. Sabi nga po, or nor your ways, hindi po natin siya pwedeng sukatin, sa ating mga sariling karanasan. Hindi po pwede yun. Kasi nga po, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng ating talata, ay ang kaisipan po ng Panginoon ay hindi po natin pag-iisip. Ang ating pag-iisip, nandito lang, ang pag-iisip ng Panginoon ay walang kapantay. Ang ating mga daan, ibig sabihin yung ating mga pamamaraan ay ganun kaliit, po ang Panginoon, ay ang buong sangsinukob ang kanyang mga daan. Ibig sabihin, ay napakarami niyang mga pamamaraan. Kaya nga po, di ba kapag may problema tayo, sinasabi ng madalas nating naririnig, okay, so God has 1,000 ways. Pero actually, mga kapatid, not only 1,000 ways. Yung God has 1,000 ways is just an expression of God's limitless ways to solve your problem, mga kapatid. Kaya nga po, ay kung pag-uusapan natin ang disillusionment, ano ba ito? Paano natin ito mai-connect doon sa tinatalakay nating talata, mga kapatid? What is disillusionment? Actually, mga kapatid, disillusionment means you are bummed out because you no longer believe in something. Ibig sabihin, dati, meron kang pinaniniwalaan, mga kapatid, na isang bagay. Pero dumating po sa punto na hindi ka na naniniwala. Kasi yung pinaniniwalaan mong bagay, mga kapatid, ay hindi naman pala katulad ng inaasahan mo. Para bagang mga kapatid, yung expectations versus reality. Nag-i-expect ka, let's say for example, ng magagandang mga bagay. Nung ikaw ay sumunod sa Panginoong Hesus, ini-expect mo, magiging maganda ang buhay ko, magiging maalwal ang buhay ko, magiging maayos ang lahat. Mga kapatid, pero nung sumunod ka na sa Panginoon, yung pinagkaloob buhay sa Kanya, hindi po nangyari yung inaasahan mo. So, yan po yung tinatawag na expectations versus reality. At dahil nga po doon, na ika nga po dumating sa punto na napagod ka sa iyong disillusionment, nawalan ka na ngayon ng pananalig. Nawawalan ka na ng pananampalataya. Actually, disillusionment is when the hard truth of reality makes you lose faith in your dreams and ideals. Yun po yun, mga kapatid. Sino po sa atin ang nakaranas ng ganyan, mga kapatid? Nagkaroon tayo ng mga disillusionment with God. Nagkaroon ng disillusionment sa ating mga sarili because we expected too much with ourselves. Pero mga kapatid, hindi po pala ganon. Nagkaroon tayo ng disillusionment with others. Dahil lang sa nag-expect tayo sa kanila ng higit.
Pero in return, hindi ganon mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ano, yung disillusionment with God, disillusionment with ourselves, disillusionment with others can cause grief. Mga kapatid, nalulungkot at nadadalamhati tayo. No? Kaya nga po, when you get disillusion, you are able to celebrate or enjoy what God is doing in your life. Alam po ba natin yan mga kapatid? Na kapag tayo po ay nagkaroon na ng disillusionment, nagkaroon na tayo ng tinatawag dito bang yung nabigo ka na, kasi hindi nga po nangyari yung inaasahan mo. Ang nangyari sa atin ay hindi na po natin nasi-celebrate o nai-enjoy kung ano ang ginagawa sa ating buhay. Sapagkat ang nakikita natin ay sa sinasabi natin, hindi naman totoo yan. At ang katotohanan po niyan mga kapatid, depression and self-pity are the result of not seeing God's bigger picture of reality. Kaya nga po, kasi nga, di ba katulad ng talata na binasa natin, sapagkat iniisip natin na ganito ang mangyayari sa ating buhay. Iniisip natin na yung mga pamamaraan natin ay yun po ang mangyayari. Pero hindi po. Kasi nga po, nilimitahan natin ang pag-iisip ng Panginoon, nilimitahan natin ang mga pamamaraan ng Panginoon. Kaya kapag merong nangyari na hindi po ayon sa atin pong mga kagustuhan, yun po yung disillusionment. Ay nauwi yan po sa depression and self-pity, mga kapatid. Sapagkat hindi natin nakikita yung mas malaking picture ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid.